Magandang araw sa ating lahat. Sa video namin ito yung gumawa ako ng pork Shanghai, baon ng asawa ko sa school at ulam namin. Yung kalahating karne na giniling ay nilagyan ko ng isang malaking patatas, nilagyan ko din ng isang malaking carrots, nilagyan ko ng 2 itlog, konting cornstarch, nor at asin, at nilagyan ko din ng paminta. Hindi na ako naglagay ng sibuyas at bawang dahil may mga bata at ayaw nila ng sibuyas dahil siguro na maanghang para sa kanila. Sa 1/2 na pork na giniling ay nakagawa ako ng 45 pieces na Shanghai. Medyo malaki na din yung mga sizes at hindi ko tinipid dahil pang sarili naman, hindi pang tinda. Pero kapag tinda ay lugi kapag ganito kalalaki. May nagtanong sa akin na nag-text kung nag-undergo ba si Sep sa speech therapy. Dahil nga sa mga nakaraang mga video namin ay hindi siya nakakapagsalita. Nung 3 years old siya ay wala pa siyang nabibigkas na kahit anong word, na kahit isang word lang ay hindi pa siya nakakabigkas. At ni-require din ng kanyang DepEd noon after ng kanyang assessment na kailangan niyang mag-undergo sa speech therapy dahil nga hindi pa siya nakakapagsalita. Pero hindi siya nag-undergo ng speech therapy dahil napakahirap kumuha ng slot sa speech therapy at wala sa Santiago at wala din sa Alicia. May available sa Tumawini, sa Tugigaraw, pero hindi alam kung kailan magkakaroon ng slot dahil punuan ang mga therapy center, lalo na kapag speech therapy ay talagang paunahan. So ibig sabihin, talagang madaming mga bata ang nangangailangan ng speech therapy sa mga panahon na ito dahil madaming mga delay sa kanilang pananalita. Nagulat din yung DepEd niya noong second assessment niya, yung follow-up, dahil nakakabigkas na siya at tinanong niya kung nag-undergo siya ng speech therapy pero sabi ko hindi. Pero ang tanging alam ko na malaking nakatulong sa kanya ay kinakausap namin siya na kahit hindi sumasagot, wala siyang response sa mga sinasabi namin pero pilit namin siyang kinakausap na kahit parang nakikipag-usap ako sa hangin minsan dahil hindi niya ako sinasagot sa mga tinatanong ko, sa mga sinasabi ko sa kanya. Pero alam ko na yun ang malaking nakatulong din sa kanya na kahit parang wala siyang natututunan, na kahit parang wala siyang naiintindihan, pero sa mga pagdaan ng mga araw ay unti-unti siyang nakakabigkas. At lalong-lalo na ang alam kong dahilan ay ang laging pananalangin para sa kanya dahil alam kong madaming nananalangin para sa aming anak. Gusto ko lang i-share na tuwing tulog ang aking mga anak, sa tuwing tulog na sila kapag gabi bago ako matulog ay nililihans ko sila habang pinapanalangin ko. Sa tuwing nananalangin ako, nagde-declare ako ng mga blessing sa kanila sa mga aspeto ng kanilang mga buhay. Kahit sa hapon kapag tulog si Seb at nasa kwarto kami, talagang nililihans ko siya. Hinahawakan ko siya mula ulo, sa kanyang bibig hanggang sa kanyang mga paa habang dinedeclare ko yung kagalingan at pag-intercede ng Panginoon sa kanya, lalo na sa kanyang sitwasyon. Natutunan ko ang kahalagahan sa parte ng mga magulang, ang laying hen sa ating mga anak. Sa tuwing nananalangin tayo para sa Kanya, may mga biblical pattern of blessing sa mga ito. Kung makikita natin, ginagamit sa Bible na ito ay act of blessing or impartation or affirmation. Sa kwento ni Jacob, bago siya mamatay, inunat niya yung kamay niya at ipinatong sa ulo ni Ephraim at Manasseh para i-bless sila. Kaya makikita natin na act of laying hands plus prayer equals impartation of blessing sa next generation. Meron tayong authority na mga parents over sa ating mga anak. Tandaan natin na tayong mga magulang ay may spiritual na authority sa ating mga anak. Kaya kapag tayo ang nagpipray at naglilay hands, parang tinatatakan natin ang ating mga anak ng protection, guidance at blessing mula sa Diyos. Sa Deuteronomy chapter 6 verses 6 to 7, sabi niya doon, "These commandments that I give you today are to be on your hearts, impress them on your children." So kasama dito ang prayer with laying hands as a way to impress God's truth and blessing sa puso ng ating mga anak. Ito ay symbol din ng covering at protection. Kapag naglilay hands tayong mga magulang sa ating mga anak, ito ay parang prophetic act of covering. Ito din ay passing of spiritual legacy. Sa mga parents habang buhay pa, may pagkakataon tayong ipasa ang spiritual inheritance sa ating mga anak. Hindi lang material na yaman, kundi mas higit ang blessing ng pananampalataya. Sa 2 Timothy chapter 1 verses 5 to 6,
Paul reminded Timothy na ang faith ay nagsimula sa lola niyang si Luis at nanay niyang si Eunice. Kaya ang laying of hands with prayer is a way na parang sinasabi na, anak, I pass on to you the faith and blessing of the Lord. Kaya kung titignan, mga magulang, mga kapwa ko magulang, huwag nating maliitin ang simpleng pagpatong ng kamay sa ating mga anak habang pinapanalangin sila, dahil ito ay pag-declare ng blessing sa kanilang future, pag-cover sa kanila laban sa gawa ng kaaway, pag-confirm ng identity nila bilang anak ng Diyos, pagpasa ng spiritual inheritance na galing sa Diyos. Every time you lay your hands on your children and pray, you are shaping their destiny and securing their tomorrow in God's presence. Ang yaman ay mahalagang pangangailangan. Totoo na ang kayamanan o material na bagay ay mahalaga. Ang pera ay pambili ng pagkain, edukasyon at pang-araw-araw na pangangailangan ng pamilya. Sabi sa Proverbs 13 verse 22, a good man leaves an inheritance to his children's children. Ibig sabihin, mabuti ang mag-ipon at magbigay ng inheritance para sa mga anak at apo. Kaya hindi mali ang magkaroon ng yaman. Ngunit tandaan, ang yaman ay panandalian lamang. Mas mahalaga ang tamang pundasyon. Ito ay ang pananampalataya. Ang tunay na kayamanan na dapat maipasa sa mga anak ay pananampalataya sa Diyos. Sa Proverbs 22 verse 6, train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Ang tamang pundasyon ay nagtuturo sa bata ng takot sa Diyos at tamang pamumuhay. Ang pera ay nauubos, pero ang faith at values mula sa Diyos ay panghabang buhay at dadalhin nila hanggang sa future. Faith as the foundation for true success. Kung yaman lang ang may iwan ng magulang, may risk na ito ay maubos o mauwi sa maling paggamit. Pero kung pananampalataya ang ipinasa, matututunan ng ating mga anak kung papaano maging matalino, responsable at may takot sa Diyos sa paggamit ng anumang yaman o opportunity. Ito yung legacy that lasts forever. Sa ayaw at gusto natin, ang material wealth ito ay pansamantala lamang. Spiritual foundation, ito ay eternal. Oo, mahalaga ang yaman, pero higit na mahalaga ang tamang pundasyon sa mga anak. Kaya sabi ko nga, ito ay ang pananampalataya. Ang yaman ay pwedeng mawala, pero ang faith ay hindi mananakaw. Ang yaman ay pwedeng magbigay ng kaginhawaan, pero ang faith ay magbibigay ng kaligtasan at direksyon sa buhay. Kung parehong maipapasa, mas maganda, pero uunahin natin ang pundasyon ng pananampalataya. Bakit mahalaga ang faith na magkaroon ng ating mga anak? Dahil ang faith, ito po yung shield nila in a dangerous world. Sa dami ng gulo, kasalanan at tukso sa mundo ngayon, ang pananampalataya ay nagsisilbing proteksyon ng ating mga anak. Sa Ephesians 6 verse 16, take up the shield of faith with which you can extinguish all the flaming arrows of the evil one. Ang faith ang magsisilbing shield laban sa peer pressure, bisyo at maling impluensya. Faith builds identity and purpose. Maraming kabataan ang naliligaw ng landas dahil hindi nila kilala ang kanilang tunay na identity at purpose. Isa pa, faith gives strength in times of fear and uncertainty. Sa panahon ng kaguluhan, takot at kawalan ng kasiguraduhan, ang faith ang nagbibigay ng lakas ng loob. Faith keeps them from going astray. Kapag wala ang pundasyon ng pananampalataya, madali silang maligaw. Pero kung maaga pa lang na ituro na sa kanila ang Word of God, dadalhin nila ito hanggang pagtanda. Sa Proverbs 22 verse 6 sabi nga, train up a child in the way he should go, even when he is old, he will not depart from it. Faith ang magsisilbing kompas nila para manatili sa tamang direksyon ng kanilang mga buhay. At tandaan natin, faith as the greatest inheritance. Mahalaga ang edukasyon, skills at kahit material na bagay na maipapasa sa ating mga anak, pero kung wala silang faith, kulang pa din. Kaya sa buhay ni Timothy sa 2 Timothy chapter 1 verse 5, nakikita sa kanyang buhay ang pananampalatayang ipinamana ng kanyang lola at nanay. Bakit naging maganda ang buhay ni Timothy? Dahil po sa naipasa ng kanyang lola at naipasa din sa kanyang nanay na yun din ang naipasa sa kanya. Kaya ang pinakamatibay na mana sa mga anak ay hindi pera, kundi living faith in God. Sa panahon ngayon na puno ng tukso, gulo at nakakatakot na balita, ang faith sa Diyos ang pinakamahalagang dapat ipundar sa puso ng ating mga anak. Faith ang proteksyon nila laban sa kasalanan. Faith ang kumpas nila para hindi maligaw.
Faith ang strength nila sa panahon ng takot. At faith ang identity nila sa harap ng mundo. Kaya mga magulang, wag lang nating ipag-pray ang magandang kinabukasan ng ating mga anak, kundi ipasa rin natin ang buhay ng pananampalataya mula kay Kristo. God bless po sa ating lahat.